Pero alam niyo po, sa ating mga magigiting na panauhin dito, napaka-ironic lamang po na alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na dadalawang pangulo lang po ang lumaban sa komunista. Una, si Ferdinand Marcos Sr. Ano po ang nangyari? Inalis natin sa bansa. Ang sumunod na lumaban po sa komunista ay si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong ko lamang po sa PNP, hindi ko po kayo hinuhusgahan. Hindi po ba nyo tinanong man lang sa mga nag-uutos po sa inyo kung bakit natin dadalhin sa The Hague ang ating dating Pangulo na alam naman po natin na buhay ang Communist Party sa Netherlands. Alam naman po natin na hinihingi natin dati na i-transport dito si Joma Sison, dalhin dito sa Pilipinas. Pero nagkabaliktad po, ang tinransport natin ay yung dating Pangulo natin na lumaban sa komunista. Ito lamang po, tanong ko, bilang ako po'y dating rebelde. Hindi ko naman po yan pinagkakaila. Hindi ko po maintindihan kung bakit tayo po ay nag-submit dito sa mga tiga-Netherlands. Alam naman po natin, kahit po itanong ninyo, ako po ay palagi dyan sa Utrecht. Kasama po si Joma. Hindi ko po yan dinideny. Pero nakakagulat lamang po na dinala natin doon ang dating Pangulo. Yun po ba, hindi po ba alam ng PNP na karamihan po sa mga dumadating na pera sa komunista, sa mga terorista, ay galing po sa abroad? Yan po yung mga tanong na kailangan ko po sanang itanong sa inyo at marinig ang mga sagot ninyo, pero naubos na po ang oras natin sa paikot-ikot. Ako po ay gusto ko pong iparating sa inyo ang kalungkutang napakalalim. Sapagkat sama-sama po tayong lumaban. Gusto po natin ng law and order sa ating bansa. Pero pagdating po sa kaduluduluhan, alam niyo po, General Torre, congratulations sa kadalawang medalya na po kayo. Pero alam niyo po, sir, nalulungkot po ako dahil yung katapangan po ninyo, sir, medyo nakalulungkot po. Bakit? Napakatanda na po ni former President, sir. Ako naman po, tagahanga ninyo sa pagkamatapang ninyo, sir, pero napakatanda na po ni former President. At alam naman po natin, sir, na lumaban yan sa komunista. Alam niyo yan, sir. Sana naging konting, ano lang po tayo ba? Binigyan naman natin ng konting, kung paano natin tinitingnan yung mga medalya nyo. Hindi lang nalagyan ng medalya si Presidente, pero kung sa medalya mag-uusapan, tinulungan niya tayo laban sa mga terorista. Yun lamang po, sir. Sana napakasakit isipin. Ito pong bagay na ito, parang pati itong ambassador natin. Ano po ba talaga ang... ito po ba talagang operation para may aalis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, pinopuwersa kami lahat ng mga supporter ni Digong na i-contempt po kayo. Pero hindi po namin ginagawa. Sapagkat ang order, walang order sa amin na ipa-contempt kayo. Kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt ka, i-contempt kita, boss. Baka ako pa magsabi na ako hahatak sa'yo. Pero hindi ko ginagawa, boss. Kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan. Ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila. Kaya po namin kayo nirirespeto, sir, dahil yun ang sinabi ng boss namin. Yun ang sinabi ng chairman ng PDP na ginagawa lang ng pulis ang trabaho nila. Pero sana naman, sir, isipin din natin kung anong itinanim ni PRRD sa bansang ito. Nilabanan natin ng komunista. Talaga bang yan ba talaga ang kapalaran ng mga presidenteng lumalaban sa komunista? Isang in-exile, isang sinurrender? Ano pa po talaga itong bansa natin? Tayo po ba'y demokratiko talaga? Tayo po ba'y under control ng komunista?
Yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang hapon. Wala. Aha. Wait lang po Ayan. Iisa-isahin sa ating mga susunod na araw ang partisipasyon ng bawat isang karakter tungkol sa malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan ng Lungsod Pasig. Stay tuned. Pero ayaw naman si Vico Soto, may mga project naman. Oo. Pero para nakapaligid talaga dito. Ito na, nakita ko na. Yan. Okay. Si Digong. Ayan na, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, shoutout po muna tayo kay John Mateo. John Mateo, shoutout po sa iyo, magandang hapon. At syempre sa lahat po na nandito. O yun nga pala, salamat po kay sa nagpakulay sa atin kanina, si Ma'am Milane Esguera. Salamat po sa iyong pakulay sa ating live. Ayan, bigyan po kita ng kulay yung iyong pangalan. Maraming salamat po. And syempre, maraming salamat din po kay Happy Easter sa iyo, BPM and all. Ay, salamat po, Gurwako USA. Maraming salamat po. And syempre, sa lahat po na nandito, shoutout po sa inyong lahat. Okay, so, yun na nga mga pre, bigyan po natin ng reaksyon itong huling video natin na talagang nakakakilabot. Mahal daw ni Digong yung mga Pilipino, pero pakinggan nyo anong sasabihin po ni Digong dito. Digong, Mayor Digong Duterte. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Narinig niyo po 'yun? No? Narinig niyo po 'yun? Talagang mabuhay daw yung yung NPA, sabi ni Digong. Ay salamat po Rain, ito salamat po sa yung pakulay diyan. You can read my family name. Ito, Silent Q. Ako rin po si Mistisang Bangus. Ay, shoutout po sa iyo at salamat po sa blessing. Salamat po sa pakulay. And, so, narinig niyo po yon, ulitin natin Mabuhay ang NPA, sabi ni Digong. Pagdating. Agenda ulit. Yun ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Maraming salamat. Kauwi ako kapag panalo si Digong, Mayor Digong Duterte. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Tapos sasabihin nyo, para sa Pilipinas si Digong, para sa mga mahihirap. Tapos sisigaw-sigaw yung isang mayor na naging presidente na mabuhay yung NPA. Ha? Tapos sasabihin nyo si Digong lang yung nakipaglaban sa NPA? Yun pala kasama niya yung mga NPA? Dito nyo makikita ngayon na kasama ni Digong yung mga NPA. Papakita ko po sa inyo yung video. Ayan sa bagong pasok po sa ating live ngayon, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman maging updated kayo sa mga uploads natin. So ito na po, panoorin po natin yung kabuuan ng video. Si Duterte naman, na dati kong estudyante sa Lyceum, she has many nice things to say about me, and I also have many nice things to say about him. Duterte, maluwag yung bunganga. Sabi niya, kapag akong presidente, isang paa ng NPA nasa Malacanang. Anong sabi dito sa video? Kapag ako naging presidente, isang paa ng mga NPA ay nasa Malacanang na. Ano na mga DDS? Binudol kayo ni Duterte mga DDS. Ito may video may video. No?
ready for coalition. Ready for formation. I will follow the pattern of socialism sa government. That is really, sinabi ko na sa kanila in public, in every meeting, I said, I'm a socialist. And, Oy, salamat po, Mayla. Salamat po sa iyong pakulay. Maraming salamat po. though I am not a member of the Communist Party, but I am a socialist. And I belong to the left. Alam na ng mga tao, sir, sabi ko, this will be the first time in the history of our country na merong leftist to president. Walang masama sa left. We are more tolerant to the doubts of government. Mahalaga na siya. Pero ako, anong nangyari din nakauwi si Season? Kasi kung yung mga NPA kasi patuloy nakakampihan ni Digong at paaapakin sa Malacanang, mai-impeach po si Digong sa panahon niya. Mai-impeach po siya. Diba? Lalo na't pag nakaupo itong matandang ito, nakauwi. Tapos aapak sila sa Malacanang, matik po yan, mai-impeach po. Ito si Digong. Impeachable po yun eh. Kaya hindi nangyari. Diba? Hindi nangyari. Pero, pag si Sara nakabalik sa posisyon, kumbaga, unti-unting gagawa ng proseso ng mga yan eh. Mga yan pa ba? Mga kaibigan pala nila yung mga NPA. Kumbaga, sasanayan nila yung mga tao na hindi, mabait naman yung NPA. Okay lang yan. Okay lang na umapak sa Malacanang. Sinimula na ni Digong eh. Sinabi na nga ni Season, di ba? Oh. Electoral campaign pa lang, ilinagay na ninyo sa agenda yung programa ng isang left president to be. At siyempre, kapag kayo ay nasa posisyon na, mas marami. So, ito, kausap niya dito, itong matandang ito, na, nung ano pa to nung mayor pa po si Digong dito. Okay. Kayo magagawa, maipapatupan ang inyong mga inyong mission at vision. Galit ako sa oligarchs at pati mayayaman na they get the fat of the land. At yan ang problema dyan sa ating gobyerno. And they allow it. I wish you well, all the best for you, mga kasama natin dyan. And hopefully, I will visit you before I will assume office. Mga kasama natin dyan. O sino ba yung mga kasama nila dyan? Di ba mga NPA? Kasi may the agenda. Po, magaling. Mabuti po. Kasi yung ang agenda, sir. Salamat ako sa pagkakataon ito na magkausap tayo at maraming Hindi nakauwi ng Pilipinas eh. salamat sa prospect na hindi magtatagal, magkita na tayo. Also to prepare the agenda para pag nandito na, wala na masyadong... Tapos si Bongo, puto bomber. Kita niyo si Bongo, palaging nasa tabihan ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya ibubuto mo niyo. Alam niyo, pag binuto niyo si Bongo, welcome and congratulations. Ano kaya mangyayari sa bansa natin? May connection po sila eh. Sa NPA. Mga tropa pala. Oh. Sa tingin niyo makakabuti yan sa ating bansa? Nako. Debate or issues unresolved. Diyan na ho natin gawin ang agenda yung pagdating. The agenda only. Yan ang natutunan. Yun ang natutunan ko sa iyo, sir. Salamat. Ito na. Maraming salamat. Sige, sir. Ito na. Sisigaw si Digong dito. Mabuhay ang NPA! Kung makauwi ako kapag panalo si Digong, Mayor Digong Duterte. Hoy ang NPA! Mabuhay! Hoy ang NPA! Mabuhay! Sinasabi ko sa inyo, I'm left. I've always been left. Yan o. Duterte is a real villain, not a Filipino hero. He was and is a pro-communist, socialist, leftist leader who happened to be a president. He almost sold the Philippines to communist China. Yan. Ano to yung mga naka-green na to? Hindi ko alam kung ganun yung uniform ng mga NPA. Pero sa pagkakalam ko, NPA yan. Itinaas pa yung kamay. Diba?
tinaas pa yung kamay. Oh, Duterte at CCP-NPA NDF. Wala talaga. Tropa talaga, oh. Yung sinasabi nilang tagapagtanggol ng Pilipinas, baliktad pala. Oh. Mabuhay ang NPA, sabi ni Digong. Ay, sabi ko nga sa inyo, wag kayong kumbaga, wag kayong magpauto sa mga pangako, salita, diba? Kasi si Digong mahilig mangako, ha. Eto, kung talagang malakas si Digong, in 3 to 6 months dapat malinis na yung droga. Bakit wala? Bakit nananatili pa rin nandyan? Kaya yung pangako napapako. Kaya bilib tayo dito kay Pangulong Bongbong Marcos. Nangangarap lang, pero tingnan nyo yung bigas, unti-unti nang bumababa. Noong si Duterte ay naging presidente, kinondena niya ang mga NPA at mga komunista. Dapat lang dahil nasa gobyerno siya. Pwede siyang ma-impeach ng Kongreso kung kakampihan niya ang mga NPA at mga komunista kung yun. Tama. siya ay presidente. Pero alam niyo ba na bago ang eleksyon noong 2016, inamin ni Duterte na siya ay isang leftist. Pumunta siya sa mga kampo ng mga NPA at nakipagbunyi sa kanya. Sinabi pa ni Duterte kay Joma Sison na kapag siya ay mananalong presidente, siya ang magiging kauna-unahang leftist president at i-implement niya ang sosyalismo sa bansa. At ang mga NPA ay magkakaroon ng karapatang makapasok sa Malacanang. Oh, imagine, sabi nga ni Digong kanina, may video, pinakita ko sa inyo, Bukod dito sa narrator na nagsasalita ngayon, may video na akong pinakita sa inyo na ang kabilang paa ng NPA ay aapak na sa Malacanang. Makakaapak sa Malacanang. Sabi ni Digong yan, Baka sabihin nyo, fake news ako. Si Digong may sabi niyan. Ang sosyalismo at komunismo ay parehong uri ng gobyerno. Ito ay kontra sa demokratikong uri ng pamahalaan. Noong naging presidente si Duterte, kitang-kita naman ang pagiging pabor niya sa mga Chinese. Siya ay isang pro-China president. Pinayagan niya ang mga Chinese POGO na maglipana sa bansa. At marami sa mga naging kontraktor ng gobyerno sa mga government projects, pati sa Davao City, ay mga Chinese. Fentanyl, isa sa opioids drugs na nagmumula sa China. Bukod pa dito, hinayaan ni Duterte na lapastangin ng China ang ating karagatan at hinayaan ni Duterte na bulihin ang ating mga mangingisdang Pilipino. Pinayagan ni Duterte ang mga ganito dahil pareho sila ng political doctrine ng China na isa ring socialist government na pinatatakbo ng Chinese Communist Party. At huwag nating kalilimutan na halos mga Chinese drug lord ang BFF ni Duterte, tulad ni Michael Yang, na ginawa pa niyang Presidential Economic Advisor. Ayon pa kay Joma Sison, si Duterte ang #1 drug addict sa Pilipinas dahil consumer ito ng Chinese opioids na fentanyl. At ayon pa kay Joma Sison, si Duterte ang #1 protector ng mga drug lords sa Mindanao. Alam na alam ni Joma Sison kung anong uri ng tao si Duterte. Bagamat naging presidente ng Pilipinas, ipinakita ni Duterte ang kanyang pagiging socialist president. Nilagay niya sa kamay niya ang batas sa kanyang fake war on drugs at pumatay ng maraming mga tao. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay pareho sa pamamaraan ng komunismo at sosyalismo. Ganito rin ang style sa China, North Korea, Russia, Cuba, Vietnam, at iba pang socialist communist countries. Taliwas ito sa democracy kung saan may judicial procedures na umiiral sa pag-i-implement ng batas at pagpaparusa sa taong nagkasala. Dito natin makikita na si Duterte ay isang mapagpanggap na makapilipino. Isang tunay na makapili na nagpakunwaring mahal na mahal daw niya ang Pilipinas, pero unti-unti na palang binibenta ang bansa sa mga dayuhan. Ang galing ni Digong, may hahalikan pa yung flag. Diba? May pahalik-halik pa sa flag. Yung pala, yung puso niya wala sa Pilipinas, wala sa mga Pilipino. Nasa ibang mga lahi pala. Si Duterte ay traitor sa Philippine democracy at nagkunwaring against NPA upang hindi halatang siya ay isang socialist. Sabi nga ni Robin Padilla, sinong nakipaglaban sa mga NPA, mga tol? Sino mga tol? Si Digong lang! At si Kibuloy, mga tol! Tangina, tropa pala yung NPA. Sinungaling ka, Robin Padilla. Pro-communist president inside a democratic government. Pinagtakpan niya yan, pero hindi siya nakalusot sa obserbasyon ng mga tunay na Pilipinong nagbabantay sa soberanya ng bansa. Ngayong hindi na siya presidente at si Bongbong Marcos na ang Pangulo, kitang-kita nating lahat na lumabas rin ang kanyang tunay na kulay. Siya ay talagang isang leftist at mismong gobyerno ang kinokontra niya ngayon. Ang kanyang Tumutugma. Tumutugma. Kasi yung gobyerno ngayon kinakalaban po ng pamilya nila. Kasi kung makapilipino ka, ang ginagawa naman ng administrasyon para sa mga Pilipino, dapat makikiisa ka Dapat makikiisa ka. Pero bakit mo ito kinukontra? Ayun yung tanong. Pagiging leftist, anti-democracy, at pagiging socialist ay lubusan na niyang inilantad matapos niyang awayin ang gobyernong minsan niyang pinamahalaan.
isa siyang tunay na traidor sa sambayanang Pilipino. Sa kabilang banda, Marcos lang ang tunay na anti-communist president. Si PBBM ay naniniwala sa democratic rule of law. Kinikilala ang equal power of the Supreme Court at ng Congress. Kaya galit na galit si Duterte kay PBBM dahil alam na alam ni Duterte na tatamaan siya ng rule of law dahil sa ginawa niyang pambababoy ng konstitusyon ng Pilipinas. Noong siya pa ang presidente kung saan pinairal niya ang death and killings without due process. Kahit alam na alam niya na walang death penalty na umiiral sa ating bansa. Tama. Si Joe Masison mismo nagsabi na estudyante niya si Duterte sa Liceo. Ibig sabihin, na-absorb ni Duterte ang mga aral at doktrina ng komunismo at sosyalismo dahil siya mismo ay naging disipulo ng komunistang si Joe Masison na siyang nagsilbing Karl Marx, Joseph Stalin at Vladimir Lenin ng Pilipinas. Si Karl Marx, Joseph Stalin at Vladimir Lenin ay ang mga formulators at revolutionizers na nagpasikat ng political ideology of communism sa Union of Soviet Socialist Republic, USSR. Si Mao... Mga DDS, makinig kayo ha. Yung tatay niyo, oh. Eto pala yung totoong pagkatao ng tatay niyo. Zedong, Mao Zedong, na isa naniwala kay Karl Marx ang nag-implement ng komunismo sa bansang China. Ang mga native legitimate Chinese na hindi sumang-ayon ay pwersahang umalis ng mainland China at nagsettle sa Taiwan, Formosa, sa ilalim ng pamumuno ni Chiang Kai-shek. Ang Republika ng China, Taiwan... Dapat yung naging NPA na dati, tapos nakulong ka pa, hindi na dapat magiging senador yan, di ba? Dapat hindi na naging... Pero tingnan mo, only in the Philippines, dating NPA, Ruben Padilla, nakulong, tapos naging senador. Pero try mo, isa kang mahirap na Pilipino, makapagnakaw ka lang ng pagkain na halagang 10 piso at pinakulong ka. Paglabas mo niyan sa kulungan, bawal, hindi ka natatanggapin sa trabaho, bawal ka nang mag-apply. Bias, di ba? Napaka ano talaga ng ating batas, mga pre. Pero si Ruben Padilla na nakulong, naging rebelde, NPA, ayan, naging senador na po ngayon. At kinukontra yung ating gobyerno. Yan yung problema sa mga NPA, dating NPA. Pag dati kang NPA, di ko naman hinuhusgahan yung lahat, ano. Pero katulad ni Ruben Padilla, dating NPA, siya naman mismo yung umamin yan, kinukontra niya po yung gobyerno ngayon. Oh. So mahirap. Mahirap talaga na magkaroon tayo ng senador na ganyang klase yung takbo ng isip. Ay isang democratic country, habang ang People's Republic of China, mainland China, ay isang socialist country na pinatatakbo ng Communist Party. Kaya lahat ng mga ginawa ni Duterte, katulad ng kanyang pagiging makabayan at makapilipino kuno, ay pawang mga fronts lang para unti-unting ma-implement ang sosyalismo, komunismo sa bansa. Yan ang doktrina ng komunismo, magpanggap na kalaban para makagapang ang mga kakampi ng hindi halata. Kaya si Duterte ay isang traidor sa bansang Pilipinas. At dahil sa masamang impluwensya ni Duterte sa samabayanan, maraming mga Pilipino ang bumagsak ang morality at spirituality. Kitang-kita sa mga inuugali ng mga DDS ang kanilang pagiging anti-Bible. Hindi, kasi alam ko, Ferdinand Lualong, kaya nga lang, ang mga NPA ay nagre-rebel din na po sila. 'Di ba? Oh, paanong paraan? Kinakalaban po nila yung gobyerno natin eh. 'Di ba? Kinakalaban po nila yung gobyerno natin. Hindi naman sila sumusuporta kasi sila meron ding ipinaglalaban. 'Di ba? Pero kaya nga lang ang tingin ng ating batas sa ating sa mga NPA, hindi sila agree sa pinaglalaban nila. 'Di ba? Ang ating gobyerno meron ding pinaglalaban. Pero kung titingnan mo po, mas papaboran ko yung gobyerno kasi hindi po bias eh. Hindi bias. Kumbaga, magkakaroon ka talaga ng karapatan. May karapatan po yung lahat. Pero dun sa kanila kasi, pag isang mali mo lang, pagkakamali, 'di ba, delikado ka. Pag pagkakalas ka rin sa kanila, delikado ka. 'Di ba? Dito sa ating gobyerno, kung magpupulis ka ngayon, halimbawa, pulis ka, ayaw mo nang magpulis, pwede ka nga mag-awol eh. Hindi ka naman ipapapatay kung mag-aawol ka, 'di ba? Pero doon sa kabila, pag aalis ka, syempre, alam mo yung mga sikreto nila, delikado ka. May kalalagyan ka. Pero dito sa ating gobyerno, kapag magpulis ka, sundalo ka, mag-retire ka, pwede yun eh. 'Di ba? So, yun po yung kaibahan sa kanila. Anti-God, anti-Christ, at anti-government. Puro pagmumura, panlalait, pang-aalimura, panglilibak ang ginagawa. Naging parang mga komunista na rin ang mga ugali nila. Walang Diyos, atheist, at hindi rumirespeto sa batas at salita ng Diyos. Communism is a real threat to Christianity and democracy. At sa pag-upo ni Duterte bilang presidente, nakita natin ang kanyang naging impluwensya sa mga kabataan at maraming mga Pilipino. Bumagsak ang moral, bumagsak ang espiritual, bumagsak ang cultural Filipino heritage dahil napasukan ng communist and socialist mindset na walang ibang Diyos kundi yung tao lang. Siya rin ang doktrina ng Antichrist.
Kung buhay pa ito si Joma Sison, malamang magkikita sila ni Duterte sa Netherlands, kung saan si Joma Sison ay nabigyan ng asylum na siyang ina-avail din ni Harry Roque ngayon. Hindi lang si Duterte nag-commit ng crimes against humanity. M. Suzuki, shoutout po. At syempre, no, kay, sino nga ito? Kay Liberty Torino, shoutout po. Siya rin ang nag-commit ng crime of treason hindi lamang sa konstitusyon ng Pilipinas, kundi sa sambayanang Pilipino, kung saan maraming naging bulag at naging palasampa sa mamamatay tao. Sabihin nyo ngayon mga DDS kung tama pa ba ang pinaglalaban nyo. Salamat at ang Panginoong Jesus na ang gumawa ng paraan upang hindi tuluyang mahulog sa kamay ng Communist China ang bansang Pilipinas, na siyang isinalba at iniligtas ni President Ferdinand E. Marcos noong panahon na nagdeklara siya ng martial law. Tayo ngayon ay nasa Cold War. Labanan ito ng prinsipyo. Labanan ito ng tunay na mga Pilipino na pro-Philippines at mga traidor na mga Pilipino na pro-China. Huwag na huwag tayong boboto ng pro-Chinese communist senators, congressmen at politicians dahil mga traidor yan sa bayan. Tama. Patuloy nating suportahan ang ating Pangulong Marcos. Please watch and share. Yan, no? Tropa! Tapos pag magbabanggaan yung kasundaluhan natin, eto I think mayor pa si Digong nito. Mayor. May mga bakbakan yung NPA noon at yung kasundaluhan. Pak. De, may namatay sa NPA, may namatay din sa sa ating kasundaluhan. Tapos si Digong, kunyari, concern sa kasundaluhan natin. At yun pala, malapit siya dito sa mga to. Diba? I think yung binomba dun sa, na sundalo sa, saan nga yung binomba? Sa, yung gera noon sa, Tacloban. Di ba may binomba sundalo dun? May mga kalaban na kapalibot sa kanya, tapos binomba yung lugar na may sundalo pa dun. Tapos ang presidente noon si Digong. Sinacrifice yung tao, buhay ng tao. Diba? kaya ang naniniwala pa dito kay Digong, nang talaga, mga uto-uto, loko-loko. Yan. Pagmasdan nyo. Hindi ko kasi alam yung mga uniform nila Wala akong idea Baka pabago-bago siguro. Yan Bago tayo magtapos, panoorin nyo po ito bago tayo magtapos, ito. Ito, panoorin nyo. Nasa akong makauwi ako kapag panalo si Digong, Mayor Digong Duterte. Hoy, ang Focus your attention. NPA! Mabuhay! Hoy, ang NPA! Mabuhay! Sinasabi ko sa inyo, I'm left. I've always been left. Duterte is a real villain, not a Filipino hero. He was and is a pro-communist, socialist, leftist leader who happened to be a president. He almost sold the Philippines to communist China. Diba? Yun. Good luck. At bakit walang masyadong DDS na nag-comment dito patungkol sa video na to?